3 buwan mula ngayon, sa gitna ng malakas na buhos ng ulan sa harap ng parehong gate na ito, nakaluhod ang dating asawa kong si Dante. Basang-basa ang kanyang mamahaling suit, nanginginig ang kanyang mga labi habang nakatinggala sa akin, umiiyak at nagmamakaawa na iyurong ko ang mga demanda laban sa kanila ng nanay niya. Pero noong gabing yon sa Quezon, wala ni isa sa kanila ang naawa sa amin ng anak ko. Itapon mo na yung basura na yan sa labas. Isama mo na rin ang anak niya. Ang boses ni Luz ay parang hiwa ng kutsil o sa gitna ng dagundong ng kulog at bagsak ng ulan sa bubong ng mansyon. Nakatayo ako sa malamig at basang semento ng driveway habang hawak ng mahigpit ang 3 taong gulang kong anak na si Joy. Basang-basa kaming pareho. Ang mumunting kamay ni Joy ay nakakapit ng mahigpit sa aking leeg. Nanginginig ang kanyang maliit na katawan sa takot at lamig habang nakasiksik ang kanyang mukha sa aking balikat. 5 taon. 5 taon kong ibinigay ang lahat para sa pamilyang ito. Nang malapit ng mabangkarot ang kumpanya ng mga ilustre, ginamit ko ang sarili kong ipon at ang pangalan ng tatay kong dating auditor para iligtas sila mula sa kahiya-hiyang pagbagsak. Ako ang nagpuyat. Ako ang nag-ayos ng mga utang nila. Pero ngayong nakaahon na sila sa putik at nakatayo na ulit ang kumpanya, tila isang basahan na lang akong itinapon sa kalsada sa gitna ng pinakamalakas na bagyo ngayong taon. Nakita ko kung paano kinuha ni Luz ang kulay rosas na stroller ni Joy. Ang tanging alaala na binili pa ng tatay ko para sa bata nung binyag nito. Walang awa niyang inihagis yon mula sa mataas na hagdanan ng beranda papunta sa basang kalsada. Umalingaw-ngaw ang tunog ng nabasag na plastik at nabuktot na bakal nang humampas ito sa semento. Tumawa pa ng malakas si Luz. Ang kabit ng asawa ko na ngayon ay nakasuot na ng silk robe na dating sa akin. Lumapit si Dante, ang lalaking ipinaglaban ko laban sa kagustuhan ng sarili kong pamilya. Walang bakas ng awa sa kanyang mga mata. Walang kahit konting pag-aalinlangan. Hawak niya ang isang folder na nakabalot sa plastik para hindi mabasa ng ulan. Sabi niya, habang nakatingin sa akin ng malamig at walang pakiramdam, "Pumirma ka na, Sari. Waiver ito na, wala ka ng anumang karapatan sa bahay na ito at sa kumpanya. Huwag mo nang paabutin sa punto na ipakaladkad pa kayo ng mga security guard sa kalsada. Nakakahiya sa mga kapitbahay." Natawa ako ng mahina sa loob-loob ko, isang tawa na puno ng pait. Nakakahiya sa kapitbahay? Sa gitna ng unos na ito, ang hiya pa rin ang inaalala ng lalaking pinalayas ang sarili niyang anak sa gitna ng gabi. Bahagyang nanginginig ang aking mga tuhod dahil sa lamig at matinding pagod, pero pinilit kong tumayo ng matuwid. Ang bawat patak ng malamig na ulan sa aking mukha ay tila humahalos sa mga luha na ayaw kong ipatak sa harap nila. Ayoko. Hindi ko ipapakita sa kanila na nadudurog ako. Ang dignidad ko ang tanging bagay na natira sa akin sa gabing ito, at hindi ko yon ibibigay sa 2 taong ito. Titiisin ko. Para kay Joy, titiisin ko. Hindi ako iiyak sa harap ninyo. Ulit-ulitin ko iyon sa aking isip habang iniipit ang basang buhok sa likod ng aking tainga. Bakit ako iiyak? Bakit ako magmamakaawa sa isang lalaking nagnakaw na nga ng pera ng kumpanya gamit ang pangalan ko? Itinapon pa ako ng parang basura. Ilang buwan ko nang alam ang ginagawa nilang dalawa ni Luz. Alam ko ang tungkol sa mga peking kontrata, ang mga pautang sa bangko na ginawa niyang guarantors ang pangalan ko nang walang pahintulot ko. Akala nila na iisahan nila ako. Akala nila ay wala akong alam dahil nanatili akong tahimik na may bahay sa loob ng bahay na ito. Lumabas din sa beranda si Doña Teresa, ang aking biyenan. Nakabalot siya sa kanyang mamahaling pashmina, hawak ang isang baso ng mainit na tsa at nakatingin sa amin na parang 2 hampas lupa na nakatayo sa labas ng kanyang bakod.
Sabi ni Doña Teresa sa kanyang matimtimang boses na puno ng put at pagmamayabang. Wala kang utang na loob, Sari. Binigyan ka namin ng tirahan. Ginawa ka naming ilustre. Pero anong ginawa mo? Sinisira mo ang pangalan ng anak ko sa mga bangko. Umalis kayo rito bago ko ipatawag ang barangay at ipahuli ka sa pulis dahil sa pagnanakaw ng mga dokumento. Gusto kong sumigaw. Gusto kong ipaalala sa kanya na ang perang pambayad sa mansion na iyon, 5 taon na ang nakakalipas ay galing sa dote at ipon ng pamilya ko. Gusto kong sabihin na ang mismong papeles na ipinagmamayabang ng anak niya ay puno ng krimen at kabulaanan. Pero nanatili akong tahimik. Ang matalinong tao ay hindi nagsasalita habang naghahanda sa pagbawi. Akin na yung papel, sabi ko sa boses na bagamat mahina dahil sa lakas ng hangin ay buong-buo at walang tremor ng takot. Kinuha ko ang bullpen mula sa kamay ni Dante. Basang-basa ang papel dahil sa hanging nagdadala ng wisik ng ulan. Gamit ang nanginginig kong mga daliri, pinirmahan ko ang huling pahina sa ibabaw ng basang hood ng kotse. Pero habang nakatingin si Dante sa pangalan ko na tila nakakahinga na ng maluwag dahil akala niya ay sumuko na ako, hindi niya napansin ang isang mahalagang detalye. Sa ilalim ng aking pirma, sa halip na ilagay ang aking buong apelido bilang ilustre, mabilis kong isinulat ang aking dalaga na apelido, Santos, at inilagay ang isang maliit na marka ng aking thumb mark gamit ang tinta na kumalat mula sa nabasang bulpen. Isang partikular na paraan ng pagpirma na ayon sa batas ng Pilipinas ay nagpapawalang bisa sa waiver kapag walang notaryo publiko na nakasaksi sa mismong sandali ng pagpirma. Naniwala silang bobo ako. Naniwala silang kontrolado nila ang laro. Lumapit ako ng kaunti kay Dante. Sapat para marinig niya ang bawat salitang bibitawan ko sa kabila ng ingay ng kulog at ulan. Sabi ko sa kanya, habang direktang nakatitig sa kanyang mga mata na walang kukurap-kurap. Pinipirmahan ko ito, hindi dahil natatakot ako sa inyo. Pinipirmahan ko ito dahil ayokong marumihan ang anak ko sa bahay na ito. Pero tandaan mo ang araw na ito, Dante. Tandaan mo ang ulan na ito. Dahil ang araw na babalik ako sa gate na ito, kayo naman ang magmamakaawa sa kalsada. Hindi nakapagsalita si Dante. Ang kanyang mga labi ay bahagyang bumukas pero walang salitang lumabas. Si Luz naman ay napatawa na lang ng pilit para itago ang bahagyang takot na gumapang sa kanyang muka nang makita ang lamig sa aking mga mata. Tinalikuran ko sila. Inangat ko si Joy sa aking mga bisig. Isiniksik ang kanyang ulo sa ilalim ng basang jacket na suot ko para kahit paano ay maipagsanggalang siya sa malamig na hangin. Kinaladkad ko ang basang stroller ni Joy na sira na ang gulong sa kalsada. Tumawak ako sa dilim. Naglakad sa gitna ng basang kalsada ng Quezon patungo sa pinakamalapit na shed ng jeepney habang ang malaking liwanag ng mansyon ng mga ilustre ay dahan-dahang lumalabo at nawawala sa aking likuran. Hindi ako natalo ngayong gabi. Nagsimula pa lang ang tunay na laban. Ang amoy ng kumukulong sa labat at sinding kandila ang sumalubong sa amin nang buksan ng tatay ko ang pinto ng kanyang lumang bahay kubo sa hangganan ng Quezon. Nakatayo si Mang Ben sa may pintuan, may hawak na lumang tuwalya. At ang kanyang mga matang puno ng pag-aalala ay agad na tumitig sa amin ni Joy. Wala siyang ipinagtaka. Wala siyang itinutok na mga tanong kung bakit kami basang-basa o kung bakit sira-sira ang stroller ng apo niya. Bilang isang amang nakakakilala sa akin at sa kasamaan ng pamilya ilustre, sapat na ang makita kami sa ganoong kalagayan para maunawaan ang lahat. Sabi niya habang dahan-dahang kinuha si Joy mula sa aking mga bisig, "Pumasok kayo, anak. Ligtas na kayo rito. Huwag ka nang mag-alala." Dinala niya si Joy sa maliit na papag, ibinalot sa makapal na kumot at pinainom ng mainit na salabat. Nakatitig lang ako sa basong hawak ko.
Ang usok ng salabat ay naghahatid ng bahagyang init sa aking mga kamay na halos mamuti na dahil sa matinding lamig ng bagyo, pero ang puso ko ay nananatiling kasing lamig ng gabi sa labas. Inilapak ni tatay ang isa pang baso sa lumang lamesang gawa sa mahogany. Umupo siya sa tapat ko, ang kanyang mga kamay na may mga peklat ng pagnanais na ipaglaban ng katarungan nung dinala niya ang pangalan ng pagiging auditor ay dahan-dahang humawak sa aking balikat. Sabi ko habang nakatitig sa gumagalaw na usok ng tsaa, "Tay, hindi ako umiyak sa harap nila. Pinirmahan ko ang papeles pero hindi ko ibinigay ang dignidad natin." Mumiti ng bahagya ang tatay ko, isang ngiti na puno ng pait at kapuri-puring pagmamalaki. Sabi niya boses na malamig at may lalim, "Alam kong hindi ka iiyak sa harap ng mga taong iyon, Sari, dahil lumaki kang may danggal. At ang danggal na yon ang tatapos sa kanila." Tumayo si tatay at lumakad patungo sa sulok ng bahay kung saan nakalagay ang isang lumang kaban na gawa sa bakal. Ang kaban na hindi niya kailanman binubuksan bukod sa mga natatanging pagkakataon. Kinuha niya mula roon ng isang makapal na folder na kulay dilaw. Paglapag niya nito sa mesa, nakita ko ang mga tatak ng bangko, mga audit report, at mga photocopied na resibo ng mga transaksyon sa ilalim ng pangalan ng Ilustre Group. Lumaki ang aking mga mata habang tinitingnan ng mga numero. Sabi ni tatay, 6 na buwan na mula nang mapansin ko ang mga kakaibang galaw ng pera sa kumpanya ni Dante. Akala nila ay matanda na ako at wala nang alam sa accounting. Akala nila ay nakalimutan ko na kung paano nila ako ginipit at itinapon noong pumasok ka sa pamilya nila. Pero gabi-gabi, bawat pautang na ginawa ni Dante gamit ang pangalan mo, bawat dummy account na binuksan ni Luz, lahat yan ay nakatala rito. Hinawakan ko ang mga papel. Ang bawat pahina ay naglalaman ng mga ebidensya ng maling paggamit ng pondo, mga peking pirma, at ang hindi legal na paglilipat ng pera patungo sa mga personal na account sa ibang bansa. Si Dante at ang kanyang ina ay hindi lang basta malupit sa akin. Sila ay mga magnanakaw na gumagamit ng pangalan ng pamilya ko para takpan ng sarili nilang mga kasalanan. Hindi natin gagamitin ang galit para gumanti, Sari. Paalala ng tatay ko habang nakatingin sa akin ng diretsyo. Gagamitin natin ang batas. Gagamitin natin ang mismong kasakiman nila para sila na rin ang humukay ng sarili nilang libingan. Napahinga ako ng malalim. Ang sakit na naramdaman ko nung itinapon ang stroller ng anak ko sa kalsada ay dahan-dahang napalitan ng isang malinaw at matalas na layunin. Hindi ako pinalayas para mawala ng lahat. Pinalayas ako para magkaroon ng kalaya ang sirain ang kanilang kaharian nang walang anumang pag-aalinlangan. Tumingin ako kay tatay at nagtanong, sino ang makakatulong sa atin na maipasok ito sa korte nang hindi nila nababayaran ng huwes? Inilabas ni tatay ang isang maliit na calling card mula sa loob ng folder. Isang itim na card na may makinang na gintong sulat ng pangalan ng isang sikat na abogada sa Maynila. Sabi ni tatay sa isang misteryosong tono, "Hindi lang tayo ang naghihintay ng pagkakataong ito, Sari. May isang abogada na pumasok na rin sa laban-laban sa mga ilustre. Si Attorney Mara, at may sarili siyang dahilan para ibagsak sila." Kinaumagahan matapos ang bagyo, kumalat agad sa mga social media site at mga balita sa lifestyle section ang litrato ni Dante at Luz. Nakasuot sila ng mamahaling damit habang hawak ang isang kulay gintong tiepku at invitation card para sa gaganaping grand engagement party sa isang luxury hotel sa Makati. Ang headline ng balita ay nagmamayabang, "The reigning heir of Ilustre Group announces engagement to business heiress Luz." Nakatingin ako sa screen ng lumang cellphone ng tatay ko habang pinapainom si Joy ng gatas. Si Doña Teresa ay naroon din sa litrato,
Nakatayo sa tabi ni Luz na may pinakamalaking ngiti. Tila bang bura na sa alaala ng pamilya nila ang pagkakaroon ng isang asawa at menor de edad na anak na itinapon nila sa kalsada kagabi lang. Sabi ng tatay ko habang nagtitipla ng kape. Akala nila ay natakpan na nila ang boses mo sa pagpapatalsik sa'yo sa bahay na yon. Hindi nila alam, diyan sila magsisimulang magbayad. Hindi nagtagal, tumunog ang telepono ni tatay. Isang tawag mula kay Mr. Castro, ang Senior Vice President ng bangko na tinulungan ko 3 taon na ang nakakalipas noong ako ang humarap sa mga creditors para hindi mabangkarut ang kumpanya ng mga ilustre. Si Mr. Castro ay may malalim na respeto sa akin dahil alam niyang wala ni isang sentimos ang kumpanya kung hindi dahil sa aking diskarte sa accounting. Inilagay ni tatay sa speakerphone ang tawag. Sabi ni Mr. Castro, boses na may halong gulat at pag-aalala. Sari, nabalitaan ko ang nangyari sa inyo ng asawa mo. Gusto lang kitang sabihan, pumasok mayon si Dante sa head office kasama si Doña Teresa. Nagtatangka silang mag-withdraw ng 5 milyong piso mula sa corporate reserve account para pambayad sa engagement party at sa paunang bayad sa mga supplier. Napangiti ako ng bahagya. At ano nangyari, Mr. Castro? Sabi ni Mr. Star. Pumatak ang red flag sa system namin. Dahil sa ginawa mong paghahain ng affidavit of adverse claim at notice of conjugal property freeze kagabi bago ka umalis, nabablock ang lahat ng transaksyon na nangangailangan ng pirma mo. Nagwala si Doña Teresa sa bangko. Sinisigawan niya ang mga teller na wala ka raw karapatan dahil pinalayas ka na nila. Iyon ang katotohanang nakalimutan ng pamilya ilustre. Sa mata ng lipunan at sa mata ng kanilang sariling yabang, ako ay isang walang kwentang dotless na babae mula sa probinsya. Pero sa mata ng batas at ng mga bangko, ang pangalan ko ay nakatatak sa bawat kontrata at ari-arian na nagpapanatili sa kanila sa tuktok. Dahil nung itinayo ulit ang kumpanya, ako ang ginawa nilang co-guarantor para makakuha sila ng malalaking loan. Naisip nilang kapag pinalayas nila ako sa pamamagitan ng pananakot at pagpapasulat ng illegal na waiver, mawawalan na ako ng boses. Hindi nila naisip na ang bawat pinto na isinara nila para sa akin ay pinture na nagpoprotekta sa akin laban sa kanilang mga utang. Sabi ko kay Mr. Castro, huwag ninyong itutuloy ang pag-release ng pera, Mr. Castro. Ang waiver na ibinigay ni Dante sa inyo ay walang bisa dahil walang notaryo at malinaw na ginawa sa ilalim ng duress. Huwag kang mag-alala, Sari. Suportado ka ng legal team ng bangko, sagot ni Mr. Castro. Bago niya ibaba ang telepono, nagdagdag siya ng isang balita na nagpataas ng aking 2 kilay. At may isa pa, Sari. Hindi lang kami ang nag-block ng assets nila. May formal na notice na pumasok mula sa isang legal firm ngayong umaga. 40% ng mga shares na nakasangla sa kumpanya ay formal nang ibinukod at ipini-freeze ng isang kinatawan na hindi pa nagpapakilala. Napatitingin kami ni tatay sa isa't isa. Si Attorney Mara. Sa parehong sandali na iyon, sa pamamagitan ng live broadcast ng balita sa telebisyon, nakita ko si Dante na mabilis na lumabas ng gusali ng bangko kasama si Doña Teresa. Hawak ni Dante ang kanyang telpo no nasunod-sulod ang pagtunog mula sa mga galit na creditors. Sa gitna ng kaguluhan at pagmamadali ng mga bodyguard na itulak ang mga reporter, nahulog mula sa kamay ni Luz ang hawak niyang gintong invitation card. Dumikit ito sa basang semento ng kalsada habang tinatapakan ng mga taong nagtatakbuhan. Ang vang-vang ng kampana ng simbahan ng Quiapo ay dumadagundong sa hangin habang nakatayo ako sa labas ng isang maliit na coffee shop. Sa loob ng simbahan, napakaraming tao ang nagdarasal sa Puong Nazareno para sa katarungan at kaginhawaan. Ako rin, bago pumunta rito, ay huminto ng ilang minuto sa altar para humingi ng lakas ng loob. Hindi para magmakaawa ng himala, kundi para humingi ng patnubay na manatiling matatag ang aking isip.
Sa pinakasulok na lamesa ng coffee shop, nakaupo si Attorney Mara. Nakasuot siya ng isang simpleng itim na blazer, maayos ang kanyang buhok, at ang kanyang mga mata ay nagpapakita ng matinding talino at lamig na agad mong mararamdaman kapag tumingin ka sa kanya. Lumapit ako at umupo sa kanyang tapat. Sabi ni Attorney Mara sa kanyang malamig at direktang boses. Sari Santos, I've read the background files your father sent me, and let me tell you straight. Dante Illustre is not just a cheater. He is a criminal who is setting you up to take the fall for a massive corporate fraud. Inilapag niya ang isang makapal na folder sa ibabaw ng lamesa. Sa bawat pahina na ibinubukas niya, mas lalong nagiging malinaw ang dumi ng pamilya Illustre. Sabi ni Attorney Mara habang itinuturo ang mga peking pirma sa mga loan application. Look at these documents. Dante forged your signature on loan agreements with informal lenders and private credit institutions totaling over 30 million pesos. At hindi lang yon. Ginamit din nila ang pangalan mo para ilipat ang pondo ng Illustre Family Charity Foundation patungo sa mga shell companies na nakapangalan kay Luz. Kumuyom ang aking mga kamay sa ilalim ng lamesa. Ang kopondo ng Charity Foundation ay itinayo para tulungan ang mga mahihirap na pamilya sa Quezon at mga anak ng mga manggagawa sa pabrika. Ang pera na yon ay dapat para sa mga taong nangangailangan. Pero ginamit yon ni Dante at Luz para pambayad sa kanilang mamahaling lifestyle at mga alahas. Sabi ko, habang pinipigilan ang galit sa aking boses. Gusto nilang ako ang maging may sala kapag pumutok ang investigasyon ng BIR at ng Board of Directors. Precisely, sagot ni Attorney Mara habang nakatitig sa akin ng walang kukurap. Kapag bumagsak ang kumpanya, ikaw ang makukulong dahil sa mga dokumentong ito, habang si Dante at si Luz ay makakatakas papuntang ibang bansa gamit ang pera ng foundation. That was their ultimate exit strategy. Tumingin ako kay Attorney Mara nang may pagtataka. Ang isang abogada na tulad niya, na may mataas na reputasyon sa mga malalaking korporasyon sa Makati, ay walang dahilan para humawak ng kaso ng isang babaeng pinalayas at walang perang maibabayad sa malaking legal fee. Bakit mo ginagawa ito, attorney? Tanong ko. Wala akong malaking pera para ibayad sa iyo ngayon. Numiti si Attorney Mara, isang tipid na ngiti na hindi umaabot sa kanyang mga mata. Sabi niya, I am taking your case pro bono, Sari. I don't need your money. All I need is your cooperation and your signature to initiate a full-blown audit of Illustre Group. Habang inaayos ni Attorney Mara ang mga papeles para ibalik sa kanyang leather briefcase, bahagyang nausog ang isang lihim na compartment sa loob ng kanyang binder. Isang lumang litrato na kulay itim at puti ang bahagyang lumabas. Dahil sa lapit ko sa mesa, malinaw kong nakita ang litrato. Isang batang babae na nakatayo sa tabi ng isang matangkad at galang lalaki. Hindi ako pwedeng magkamali sa mukha ng lalaking yon, si Don Fernando Illustre, ang pumasilang sa karera ng tatay ko, ang founder ng Illustre Group, at ang tatay ni Dante. At ang batang babae sa litrato na hawak ni Don Fernando ay may parehong-parehong mga mata at hugis ng mukha kay Attorney Mara. Mabilis na isinara ni Attorney Mara ang kanyang briefcase nang mapansin niyang nakatingin ako sa litrato. Lagbago ng bahagya ang kanyang ekspresyon. Naging mas seryoso at mas malamig. Sabi ni Attorney Mara habang tumatayo, maghahanda tayo para sa preliminary hearing sa susunod na linggo. Be ready, Sari. This is going to be dirty. Naiwan akong nakaupo sa coffee shop habang ang vang-vang ng kampana ng simbahan ng Quiapo ay patuloy na umalingaw ng sa labas. Tumingin ako sa pinto kung saan lumabas si Attorney Mara habang ang tanong sa aking isip ay mas lalong lumalim. Sino ka ba talaga, Attorney Mara?
At ano ang totoong lihim na itinatago mo laban sa pamilya ilustre? Ang kulay kayumangging Fongbi na may dumi ng langis sa kanto, ang unang nakakuha ng aking pansin nang pumasok si Ning sa lumang bahay ng tatay ko. Si Ning ang kasambahay na kasama ko sa loob ng 5 taon sa mansyon ng mga ilustre. Siya ang tumulong sa akin sa pag-aalaga kay Joy nung mga unang buwan ng aking panganganak. At siya ang tanging taong itinuring kong tunay na kaibigan sa loob ng malamig na bahay na iyon. Pumunta siya ngayong hapon na may dalang maliit na lalagyan ng mainit na sopas para kay Joy. Pero ang kanyang mga mata ay pabalik-balik ang tingin sa pintuan. Nanginginig ang kanyang mga daliri habang inilalapag ang pagkain sa mesa. At ayaw niyang tumingin ng diretso sa aking mga mata. Sabi ko sa kanya sa mahinahong boses, "Ning, kumain ka na ba? Salamat sa sopas para kay Joy." Hindi sumagot si Ning. Sa halip, lalong naging mabilis ang kanyang paghinga. Habang kumukuha siya ng baso sa kusina, nakita kong bukas ang lalagyan ng kanyang bag. Sa loob niyon ay nakasilip ang isang maliit na kulay itim na notebook. Ang personal kong talaarawan kung saan nakasulat ang aking mga schedule ng pakikipagkita kay Attorney Mara at ang mga listahan ng bangko na ginagamit ng tatay ko. Napatigil ako. Tumingin ako sa sarili kong bag na nakapatong sa papag. Bukas yun, Ning. Bulong ko, boses na puno ng pagtataka at dahan-dahang pagkabiyak ng puso. Ano yang nasa bag mo? Napatalon si Ning sa gulat. Nabitiwan niya ang basong hawak at bumagsak ito sa wooden floor. Sa matinding takot, bigla na lang siyang lumuhod sa aking harap, umiiyak ng malakas habang nakahawak sa aking mga binti. Sabi ni Ning, boses na nanginginig at puno ng pagsisisi. "Ma'am Sari, patawarin niyo po ako. Diyos ko po, Ma'am Sari, patawarin niyo po ako. Wala po akong ibang magawa." Inilabas niya mula sa kanyang bag ang kulay kayumanging Fongbi at inilapag sa semento. Sa loob niyon ay ang mga bundle ng libuhang piso. Ang bayad sa pagtatrabaho niya para sa pamilya ilustre. Sabi ko habang nanginginig ang sarili kong boses sa sakit, "Bakit, Ning? Itinuring kitang pamilya. Ipinagtanggol kita kay Doña Teresa nung gusto kanyang sisantehin. Bakit mo ibinigay sa kanila ang mga tala ko?" Inilabas ni Ning ang isang lumang litra tumula sa kanyang pitaka. Litrato ng isang 10 taong gulang na batang lalaki na nakaupo sa wheelchair, may mga tubong nakakabit sa kanyang leeg at ilong. Sabi ni Ning habang umiiyak ng nanggagalaiti. "Si Junjun po, ang anak ko, Ma'am Sari. 3 taon na ang nakakalipas. Noong kailangan niya ng operasyon sa utak, si Doña Teresa po ang nagbayad ng ₱250,000 sa ospital. Ginawa po nila yon para magkaroon ako ng malaking utang na loob sa kanila. Kahapon, pinatawag ako ni Doña Teresa. Sinabi niya sa akin na kapag hindi ko ibinigay ang notebook mo at ang mga numero ng telpon ng tatay mo, ipapatigil niya ang buwanang gamot ni Junjun at sisingilin niya sa akin ang buong utang ng magkakasabay." Tumingin ako sa litrato ng bata. Bilang isang ina na nakatayo ngayon habang hawak ang sarili kong anak, naramdaman ko ang matinding sakit sa aking dibdib. Naintindihan ko ang kalagayan ni Ning. Ginamit ng pamilya ilustre ang pinakamalakas at pinakamaruming sandata sa kulturang Pilipino, ang utang na loob at ang pagmamahal ng isang ina sa kanyang masyakit na anak. Hindi ko sinaktan si Ning, hindi ko siya sinigawan. Lumuhod ako sa kanyang tapat at dahan-dahang hinawakan ang kanyang 2 kamay. Sabi ko sa kanya, habang ang aking mga mata ay puno ng luha. "Naiintindihan ko, Ning. Bilang ina, naiintindihan ko kung bakit mo ginawa yan para kay Junjun. Pero sana naging tapat ka sa akin. Dahil tutulungan pa rin kita kahit anong mangyari." Yumakap si Ning sa aking mga tuhod.
umiiyak ng walang patid sa matinding kahiyaan. Pero kahit naiintindihan ko ang kanyang dahilan, ang pinsala ay nagawa na. Nakuha na ni Doña Teresa ang notebook. Naroon ang mga detalye ng aming pakikipagtagpo kay Attorney Mara at ang mga paunang hakbang sa aming audit strategy. Pagkalis ni Ning, tumunog ang telebisyon sa sala ni Tatay. Isang emergency press conference ang ipinalalabas. Nakatayo si Doña Teresa sa harap ng mga mamamahayag, hawak ang mga photocopy ng pahiina ng aking talaarawan habang inaanunsyo sa buong bansa na ako raw ay isang mentally unstable na asawa na nagtatangkang sirain ang reputasyon ng pamilya Ilustre para sa pera. Tumingin si Tatay sa akin, boses na seryoso. Nakuha na nila ang unang banta natin, Sari. Gagamitin nilang media para sirain ang pangalan mo bago pa tayo makatapak sa korte. Ang opisina ni Attorney Mara sa ikalimang palapag ng isang mataas na gusali sa Makati ay may malalaking bintanang salamin na nakatanaw sa buong lungsod. Sa labas, ang mga sasakyan ay parang maliliit na langgam na nag-uunahan sa gitna ng trapiko. Sa loob, ang hangin ay malamig at puno ng amoy ng mamahaling kape at mga lumang libro ng batas. Dumating kami ng tatay ko para sa isang dinalidaling pagpupulong matapos ang ginawang press conference ni Doña Teresa. Dahil sa nakuha nilang talaarawan mula kay Ning, naghain na ang pamilya Ilustre ng countersuit sa korte laban sa akin para sa kasong criminal defamation at embezzlement. Sa mga balita sa telebisyon, pinalalabas na ako ang demonyong asawa na nagtangkang magnakaw sa kumpanya. Pero ang mas nagpataka sa akin ay ang kawalan ng aksyon ni Attorney Mara. Nakaupo siya sa likod ng kanyang malaking wooden desk, tahimik na nagtitimpla ng tsa habang binabasa ang demanda ng mga Ilustre. Walang bakas ng pagmamadali sa kanyang mukha. Walang kahit anong galit sa ginawa ni Doña Teresa. Sabi ko habang nakatayo sa harap ng kanyang mesa. Attorney Mara, kailangang maglabas tayo ng counter statement na yun din. Ginamit nila ang talaarawan ko para sirain ang pangalan ko sa publiko. Bakit napakatahimik mo? Dahan-dahang ibinaba ni Attorney Mara ang kanyang baso. Tumingin siya sa akin at sa unang pagkakataon mula nang makilala ko siya, ang kanyang propesyonal na ngiti ay tuluyang nawala. Ang pinalitan nito ay isang malamig at walang pakiramdam na titig na nagpadama sa akin ng matinding panganib. Sabi ni Attorney Mara, boses na mababa at walang anumang emosyon. Why should I rush, Sari? Doña Teresa played right into my hands. Kumunot ang no ng tatay ko. Anong ibig mong sabihin, Attorney? Nakataya rito ang pangalan ng anak ko. Lumapit si Attorney Mara sa kanyang safe sa sulok ng silid. Inilabas niya ang isang itim na leather folder at inilapag ito sa mesa sa aming harap. Sa loob niyon ay may dalawang dokumento. Isang authenticated DNA test result at ang isang lumang certified copy ng holographic will na may lagda ng pumaslang sa karera ng tatay ko, si Don Fernando Ilustre. Tumingin ako sa DNA test result. Ang pangalan ng tested party ay Maria Mara Ilustre Cruz. Sabi ko, habang parang tumitigil ang ikot ng mundo sa aking paligid. Ilustre? Ikaw ang anak ni Don Fernando? Mumiti ng bahagya si Attorney Mara, isang ngiting puno ng matinding poot at pait na matagal nang inipon sa loob ng maraming taon. Sabi ni Attorney Mara habang nakatitig sa akin. Si Don Fernando Ilustre ay ang tatay ko, Sari. Ang nanay ko ay ang kanyang sekretarya na lihim niyang kinasama sa loob ng 10 taon. Nung magkasakit ang nanay ko ng cancer, nalaman niyo ni Doña Teresa. Pinalayas kami ni Doña Teresa sa aming bahay. Pinatanggal ang health insurance ng nanay ko at pinabayaan siyang mamatay sa isang masikip na ward sa pampublikong ospital habang si Dante at ang ina niya ay nagpapasarap sa mansion sa Quezon.
Napahawak si tatay sa aking bisig. Naintindihan namin pareho ang lalim ng lihim na ito. Nagpatuloy si Atty. Mara. Ang kanyang boses ay naging mas matalas at mas mabilis. Sa loob ng 15 taon, nag-aral ako ng batas. Naging top-notcher ako sa bar exam para lang sa isang layunin, ang bumalik at kunin ang lahat ng nararapat sa akin. Ang 40% na shares na nakasangla na ipina-freeze ko sa bangko kahapon? Hindi yon para iligtas ka, Sari. Yon ang lehitimong mana na iniwan ng tatay ko sa akin bago siya mamatay, na itinago ni Doña Teresa sa tulo ng mga peking abogado. Nang hina ang aking mga tuhod, naramdaman ko ang matinding sakit ng panibagong pagtataksil. Akala ko ay nakakita ako ng isang kakampi na ipaglalaban ng katarungan para sa akin at kay Joy. Akala ko ay may isang taong nakakaunawa sa sakit ng pagiging biktima ng pamilya ilustre. Sabi ko, habang nanginginig ang aking boses sa kabila ng pagsusumikap kong maging matatag, ginamit mo ako. Ginamit mo ang sakit ko at ang kaso ko para lang makapasok ka sa kumpanya nila? Tumayo si Atty. Mara at inayos ang kanyang suit. Tumingin siya sa akin mula ulo hanggang paa. Walang anumang pagkakasala sa kanyang mga mata. Sabi niya, habang ibinabagsak sa mesa ang isang kasulatan ng pagba-withdraw niya bilang aking abogado. Technically speaking, Sari, you were just the perfect key to open their vault. Kailangan ko ang conjugal rights mo para maparalyze ang pera ni Dante. Na yung nag-file na sila ng kaso laban sa'yo at nagkagulo na ang board of directors, wala na akong kailangan sa'yo. In this war, Sari, you are just a pawn for me to claim what Don Fernando owed my mother. Huwag ka nang umasa na tutulungan kita sa korte. Kinuha niya ang kalahati ng kopya ng diwa at itinapon sa trash bin sa tabi ng kanyang mesa. Ang papel ay napunit sa dalawa nang bumagsak ito sa ilalim. Tumingin si tatay kay Mara, boses na puno ng galit. Napakawalang hiya mo! Naging biktima ka rin ng pamilyang iyon pero ginawa mo ring biktima ang anak ko! Hindi na kami sinagot ni Atty. Mara. Humarap siya sa bintana at itinuro ang pinto sa pamamagitan ng kanyang kamay. Lumabas kami ng kanyang opisina sa gitna ng matinding katahimikan. Nakatayo ako sa elevator habang ang mga pinto nito ay dahan-dahang nagsasara. Akala ng pamilya ilustre ay talo na ako dahil sa kanilang press conference. Akala ni Atty. Mara ay tapos na ang gamit ko dahil nakuha na niya ang kanyang kailangan. Tumingin ako sa sarili kong refleksyon sa salamin ng elevator. Ang dalawang taong nagtataksil sa akin ay nakatutok na yon sa isa't isa para sa pera at mana. At yun mismo ang magiging pinakamalaking pagkakamali nilang lahat. Ang bawat pagpindot ng aking mga daliri sa keyboard ng laptop sa gitna ng katahimikan ng gabi ay parang ang pagliha ng isang bitag na dahan-dahang nagsasara. Nakaupo kami ni tatay sa mesa ng kusina habang ang magkabilang gilid ay puno ng mga papel at lumang ledger ng kumpanya. Hindi ako umiyak nang iwanan kami ni Atty. Mara. Hindi ako nagmakaawa sa kanya. Sa katunayan, ang kanyang pagtataksil ay nagbigay sa akin ng pinakamahalagang aral. Sa mundong ito ng mga ilustre, walang sinuman ang darating para iligtas ka. Ikaw mismo ang kailangang maging sarili mong tagapagligtas. Sabi ng tatay ko habang nakatingin sa screen ng laptop, sigurado ka ba sa gagawin mo, Sari? Kapag kinagat ni Dante ang pain na ito, wala nang balikan. Tumingin ako sa pinto kung saan natutulog ng mahimbing ang anak kong si Joy. Sabi ko kay tatay, boses na puno ng kasiguraduhan, sigurado ako, tay. Si Dante ay may 2 malaking kahinaan. Ang kanyang kawalan ng talino sa negosyo at ang kanyang sobrang pagmamataas. Akala niya ay naisahan na niya ako dahil sa mga impormasyong nakuha ni Doña Teresa mula kay Ning. Ngayon, gagamitin natin ang mismong daluyan na yon para ibigay sa kanya ang gusto niyang makita. Gumawa kami ng isang espesyal na audit report, isang BICAP
o double trap file. Sa ibabaw, ang file ay nagmumukhang isang lihim na talaan kung saan inaamin ko ang pagkuha ng pera mula sa kumpanya. Pero sa loob ng metadata at sa pangalawang neg spreadsheet, nakatago ang mga tunay na resibo at digital signature na nagpapatunay na ang mga personal na account ni Luz at ang mga pondo ng Charity Foundation ang pumasok sa mga transaksyong iyon gamit ang IP address ni Dante sa kanyang sariling opisina. Tiyak kong kapag nakita ito ni Dante, hindi na siya mag-aabalang magpa-audit sa mga eksperto dahil sa matinding pagmamadali niyang sirain ako bago pa magamit ni Attorney Mara ang kanyang 40% na share sa board. Kinaumagahan tulad ng inaasahan ko, pumasok si Ning sa bahay ni tatay para maghatid ng ilang damit ni Joy na naiwan sa mansion. Ang kanyang mga mata ay pabalik-balik pa rin ang tingin sa amin, puno ng matinding pagkakasala. Habang pumapasok ako sa silid para bihisan si Joy, sadyang inilapag ko ang aking flash drive sa ibabaw ng mesa sa tabi ng laptop. Kasama ang isang printed cover page na may malaking sulat, Strictly Confidential. Sari Santos Financial Defense and Audit Proof. Mula sa maliit na siwang lang pinto ng silid, nakita ko kung paano dahan-dahang lumapit si Ning sa mesa. Nanginginig ang kanyang mga kamay habang kinukuha ang flash drive at mabilis na isinaksak sa kanyang maliit na pouch bag. Lumabas siya ng bahay ng mabilis, tila bang hinahabol ng sarili niyang konsensya. Hindi ko siya pinigilan. Sa halip, napabuntong hininga ako sa pait. Ginamit muli ni Doña Teresa ang utang na loob ni Ning para makuha ang file na yon. Pero sa pagkakataong ito, ang dokumentong itinuring nilang ginto ay ang mismong dinamita na magpapasabog sa kanilang buong kumpanya. Pagdating ng hapon, nakatanggap ako ng balita mula sa mga dating empleyado ng Ilustre Group. Naglabas si Dante ng isang emergency notice para sa lahat ng board of directors at sa mga pangunahing shareholders, kasama na si Attorney Mara, para sa isang biglaang special board meeting bukas ng umaga. Ang agenda ng pagpupulong. Ang formal na pagpapatalsik sa akin bilang shareholder, ang pagbawi sa aking mga conjugal rights sa pamamagitan ng ebidensya ng pagnanakaw at ang pag-aaproba sa bagong loan para sa kumpanya. Habang nakaupo ako sa tabi ng bintana, habang pinagmamasdan ang paglubog ng araw, tumunog ang aking telepono. Isang text message mula sa hindi kilalang numero pero alam na alam ko kung kaninong boses ang nagsasalita sa mga salitang yon. Text ni Dante. May hawak na kaming ebidensya na magpapakulong sa iyo ng habambuhay, Sari. Bukas sa emergency board meeting, paluluhod ka namin sa harap ng media at ng buong board. Huli ka na. Kung ayaw mong makulong, pumunta ka bukas at pirmahan mo ang absolute surrender document. Napatitig ako sa screen ng telpono. Walang takot na gumapang sa aking dibdib. Sa halip, naramdaman ko ang isang matinding katahimikan at kasiguraduhan. Ang kasakiman at galit ni Dante at Luz ang mismong nagtulak sa kanila na tumalon sa bitag na ibinalot ko sa magandang pambalot. Mabilis na nag-type ang aking mga daliri sa keypad para magpadala ng maikling reply kay Dante. Reply ko sa kanya, "Magkita tayo bukas sa board meeting, Dante. Siguraduhin mong nakatayo ka ng maayos." Inilapab ko ang telepono sa mesa. Tumingin ako kay tatay na kasalukuyang nag-aayos ng aking formal na damit para bukas. Ang laban na ito ay hindi na lang para sa pera o sa bahay. Ito ay para sa araw na masasabi ko sa aking anak na ang kanyang ina ay hindi kailanman yumuko sa mga taong nagtangkang yumakap sa kasamaan. Ang dahan-dahang pag-usok ng champagne sa loob ng isang mamahaling baso, ang litratong ipinost ni Luz sa kanyang social media account noong gabing yon. May caption itong nakasulat sa Ingles na puno ng kayabangan. Celebrating the victory of love and power, tomorrow a new chapter begins. Out with the old trash, in with the true queen. Nakaupo si Doña Teresa sa tabi ni Luz,
sa isang mamahaling restaurant sa Makati, nagpaplano na para sa gaganaping victory party matapos ang emergency board meeting bukas. Sa paningin ng buong lipunan at sa sarili nilang autuang huling gabi na ito na malaya si Sari Santos. Akala nila ay hawak na nila ang aking leeg dahil sa ebidensya na ibinigay ni Ning. At akala nila ay mapapatahimik na rin nila ang 40% na demanda ni Attorney Mara. Pero habang nagdiriwang sila sa gitna ng karangyaan at alahas, nakaupo kami ni tatay sa loob ng isang maliit at tahimik na silid sa tanggapan ng Financial Crimes Division ng National Bureau of Investigation sa Maynila. Ang hangin sa silid ay mabigat, puno ng amoy ng lumang papel at kape. Sa harap namin ay nakaupo si Special Investigator Alonzo, isang matagal ng opisyal ng NBI na kilala sa kanyang kawalan ng kompromiso laban sa mga korap na negosyante. Inilapag ni tatay ang huling tumpok ng mga authenticated bank documents, mga affidavit mula sa mga dating accountant ng kumpanya na tinulungan ko nung araw, at ang forensic digital trails ng mga offshore accounts sa Singapore at Hong Kong. Sabi ni Investigator Alonzo habang sinusuri ang bawat pahina gamit ang kanyang salamin. Mrs. Ilustre, these documents are ironclad, clear as day. Ang mga offshore accounts na ito na tumanggap ng pondo mula sa Charity Foundation ay nakapangalan sa totoong alias ni Luz at sa kapatid ni Dante. Tumingin ako sa opisyal, boses na malamig at walang anumang kaba. Iyon po ang totoong audit trail investigator. Ang file na hawak ni Dante ngayon, ang ipagmamayayang niya sa board meeting bukas, ay ang bait document na magpapatunay na alam niya ang tungkol sa mga illegal transfers na ito at tinangka niyang ibintang sa akin. Natawa ng mahina si Investigator Alonzo, isang ngiti ng paghangha sa kanyang mukha. Sabi niya, "You trapped him into claiming ownership of the evidence. Kapag inilabas niya ang file na yon sa harap ng board at sinabi niyang galing yun sa'yo, itinuturo niya ang sarili niya bilang utak ng buong krimen." "Ganon nga po," sagot ni tatay. "Gusto lang namin na masiguro na hindi makakatakas ang sinuman sa kanila kapag binitawan na ang warrant." Tumingin ako sa oras sa dingding. 10:00 na ng gabi. Bukas ng 9:09 ng umaga ang takdang oras ng emergency board meeting. Sa loob ng 5 taon, tinitiis ko ang bawat pang-aapi ng aking biyenan, ang bawat panginggialam ni Luz, at ang kawalan ng pagpapahalaga ni Dante sa akin at sa aming anak. Tinitiis ko ang lahat dahil naniwala ako na ang isang magandang pamilya ay ipinaglalaban. Pero ngayong gabi, alam ko na ang totoong paglaban ay ang pagwawasak sa mga taong gumamit sa pagmamahal ko para gawin akong biktima. Inilabas ni Investigator Alonzo ang isang selyadong folder mula sa kanyang drawer. Sabi niya habang nakatingin sa akin ng seryoso, "Nakahanda na ang warrant of arrest para kay Dante Ilustre at sa kanyang kasabwat na si Luz. Ang legal team ng korte ay nag-issue na rin ng freeze order sa lahat ng kanilang personal na ari-arian para hindi nila maikubli ang pera. We're ready, Mrs. Ilustre. 4 na units ng NBI agents ang puposisyon sa labas ng boardroom bukas ng umaga. Bigyan mo lang kami ng senya as kapag naipakita na niya ang dokumento." "Maraming salamat po," bulong ko. Umalis kami sa tanggapan ng NBI at bumalik sa bahay kubo ni tatay. Pumasok ako sa kwarto kung saan natutulog si Joy. Lumuhod ako sa tabi ng kanyang papag, dahan-dahang hinaplos ang basang buhok ng aking anak at inayos ang kanyang kumot. Bukas, kapag sumikat ang araw, ang pangalang Ilustre na itinuring nilang korona ay magiging isang malaking kadena ng kahiya-hiya. At ang aking anak ay lalaki na may buong pagmamalaki na ang kanyang ina ay hindi kailanman nagpaalipin sa kasakiman ng iba. Ang malaking boardroom sa huling palapag ng Ilustre Group Headquarters ay puno ng mga taong nakasuot ng mamahaling barong at suit. Nakaupo si Dante sa ulo ng mahabang mesang gawa sa mahagani,
Nakasuksok ang isang mamahaling rosas sa kanyang suit lapel, habang si Doña Teresa ay nakaupo sa kanyang gilid na may dalang gintong handbag. Sa kabilang sulok, si Luz ay nakasuot ng isang pormal na pulang dress, nakangiti ng malapad, habang nakatitig sa mga reporter na inimbita nila para kumuha ng litrato. Naroon din si Attorney Mara sa gilid ng silid, nakasandal sa pader habang hawak ang kanyang folder ng 40% inheritance claim, nakatingin sa lahat na parang isang leon na naghihintay kung sino ang unang tumba sa labanang ito. Tumayo si Dante at itinutok ang laser pointer sa malaking projector screen sa harap ng boardroom. Sabi ni Dante, boses na puno ng pagmamayabang at lakas. Ladies and gentlemen of the board, at sa ating mga mahal na shareholders, ngayong umaga, tatapusin natin ang pinakamalaking banta sa ating kumpanya. Ikinagagalak kong iharap sa inyo ang ebidensya ng malawakang pagnanakaw at pagsira sa ating pondo na ginawa ng aking dating asawa na si Sari Santos. Pumalakpak ng mahina si Doña Teresa habang nakatingin sa mga board members. Sabi ni Doña Teresa, ayon sa mga dokumentong nakuha natin, si Sari ang gumamit ng pangalan ng kumpanya para kumuha ng mga illegal na loan at bagoning pondo mula sa ating charity foundation. Sa mismong sandaling yon, dahan-dahang bumukas ang malaking glass door ng boardroom. Pumasok ako. Nakasuot ako ng isang simpleng puting blazer, maayos ang aking buhok, at nakatayo ng matuwid sa tabi ng aking tatay na si Mang Ben, at ng 2 independent forensic auditors. Nagkaroon ng matinding katahimikan sa buong silid. Napatingin ang lahat ng board members sa akin. Napatayo si Doña Teresa. Ang kanyang mukha ay namula sa galit habang itinuturo ako ng kanyang daliri. Sigaw ni Doña Teresa, "Palaboy, paano nakapasok ang babaeng yan dito? Security! Itapon niyo ang babaeng yan sa labas. Wala kang karapatang tumapak sa boardroom na ito." Tumingin ako kay Doña Teresa. Boses na manatiling dimnien at malinaw. Ako ay nananatiling rehistradong co-garantor at conjugal owner ng 50% ng ari-arian ng Pamilya Ilustre ayon sa batas, Doña Teresa. At bilang shareholder, may buong karapatan akong dumalo sa pagpupulong na ito para makita kung paano ninyo ibebenta ang sarili ninyong kasalanan. Natawa ng malakas si Dante. Isang tawa na puno ng pang-aasar habang hawak ang flash drive na itinago ni Ning. Sabi ni Dante habang nakatitig sa akin, "Magmatigas ka man na yon, Sari, tapos ka na. Hahayaan kong ang sarili mong mga dokumento ang magpapasok sa'yo sa kulungan." Isinaksak ni Dante ang flash drive sa laptop at pinindot ang play para ipakita sa malaking screen ang sinasabi niyang confession file ko. Pero sa mismong sandali na pumasok ang data sa system ng projector, ang screen ay hindi nagpakita ng aking pangalan. Ang encrypted metadata na ginawa namin ni Tatay kagabi ay dahan-dahang nag-decode sa harap ng buong board. Ang lumabas sa screen ay ang mga malalaking pulang letra at talahanayan. Live Financial Forensic Audit, Ilustre Charity Foundation Diversion. Sa ilalim niyon, malinaw na nakatala ang 50 milyong piso na inilipat mula sa pondo ng foundation. Nakasulat sa tabi ng bawat transaksyon ang IP address na nagmula sa mismong personal computer ni Dante sa kanyang executive office, ang kanyang digital signature at ang mga tumanggap na account sa Singapore na nakapangalan kay Luz Reyes. Nawala ang ngiti sa mukha ni Dante. Naningkit ang mga mata ng mga board members habang ang mga numero at litrato ng mga passport ni Luz ay lumabas ng malaki sa screen. Napatayo ang pinakamatandang board member si Mr. C at pinalo ang mesa gamit ang kanyang kamay. Sigaw ni Mr. C sa matinding galit, "Anong ibig sabihin nito, Dante? 50 milyong piso ng Charity Foundation ang inilipat sa personal na account ng kabit mo?" Nang inginig ang mga daliri ni Dante
habang sinusubukang i-unplug ang flash drive sa laptop. Hindi! Fake ito! Isagbitag ito! Ginawa ito ni Sari. Nilagyan niya ng virus ang laptop ko. Lumapit ako ng 2 hakbang sa mesa. Hindi yan virus, Dante. Yan ang totoong audit trail ng mga transaksyong ginawa mo habang akala mo ay naiisahan mo ako. Ang file na pinalabas ninyong nakuha mula sa tala-arawan ko ay ang mismong BAET document na nagpatunay na ikaw at si Luz ang may hawak na mga accounts na yan. Mabilis na tumayo si Luz mula sa kanyang upuan. Ang kanyang muka ay namumutla at puno ng matinding takot habang nakatingin sa screen at sa mga board members na galit na nakatitig sa kanya. Kinuha ni Luz ang wireless microphone sa mesa at sumigaw habang nakaturo kay Dante. Wala akong kasalanan. Maniwala kayo sa akin. Si Dante ang nag-utos sa akin na ibigay ang pangalan ko para sa mga account na yan. Sinabi niya sa akin na legal ang pera na yan mula sa bonus niya. Huwag niyo akong idadamay dito. Luz, manahimik ka! Sigaw ni Doña Teresa habang napahawak sa kanyang dibdib dahil sa matinding kaba at panginginig. Dante, gumawa ka ng paraan. Linisin mo ito. Paano ko lilinisin to, ma? Sigaw ni Dante pabalik habang ang kanyang boses ay tuluyan ng nabiyak sa matinding takot. Sa gitna ng kaguluhan, bumukas ulit ang pinto ng boardroom. Pumasok si Special Investigator Alonzo kasama ang 8 armadong NBI agents. Ang bawat pagputok ng liwanag mula sa mga kamera ng mga reporter na mabilis na nagunahan sa pinto ay nagpapatingkad sa namumutlang mukha ni Dante, Luz at Doña Teresa. Inilabas ni Investigator Alonzo ang warrant of arrest at binasa ito sa harap ng lahat sa pamamagitan ng malakas na boses. Sabi ni Investigator Alonzo, Dante Ilustre and Luz Reyes, you are under arrest for grand embezzlement, corporate fraud, and money laundering under warrant number 409 issued by the Regional Trial Court of Makati. You have the right to remain silent. Anything you say can and will be used against you in a court of law. Lumapit ang 2 NBI agents kay Dante at mabilis na ikinabit ang mga metal na posas sa kanyang 2 kamay. Ang mamahaling suit na ipinagmamayabang niya kanina ay wala ng halaga, habang dahan-dahan siyang pinaluluhod ng mga opisyal dahil sa kanyang pagtangging maglakad. Tumingin si Dante sa akin mula sa kanyang pagkakaluhod sa semento. Ang kanyang mga mata na dating puno ng kayabangan ay puno na ngayon ng luha at matinding pagmamakaawa. Sabi ni Dante, boses na nanginginig at umiiyak. Sari, patawarin mo ako. Tulungan mo ako, Sari. Para kay Joy. Tumingin ako sa kanya mula sa aking pagtatayo. Walang galit sa aking muka, walang luha, at walang kahit anong awa. Sabi ko sa kanya sa malamig at malinaw na boses, sinabi ko sa iyo nung gabing itinapon ninyo kami sa bao, Dante. Ang araw na babalik ako sa pinto na ito, kayo naman ang magmamakaawa sa kalsada. At ngayon, magsimula ka ng magbayad. Ang kulay pulang papel na may selyo ng korte at nakasulat ang salitang foreclosed property, writ of execution, ang itinatak ng court sheriff sa gitna ng malaking iron gate ng mansion ng mga Ilustre sa Quezon. Nakatayo ako sa tabing kalsada, kasama ang tatay ko na si Mang Ben. Sa paligid ng bakod, napakaraming mga kapitbahay at mga reporter ang nagkatipon-tipon, nagbubulungan at nagkukumuha ng mga litrato. Ang mansyon na dating itinuring na simbolo ng kapangyarihan at kayamanan sa buong Quezon ay naging markadong lugar ng kahiyahiyang pagbagsak sa mata ng buong lipunan. Inside the mansion, dahan-dahang inilalabas ng mga tauhan ng bangko at korte ang mga natitirang kagamitan. Si Doña Teresa, na dating hindi tumatapak sa semento kung walang sapi ng sapatos, ay nakaupo sa isang simpleng plastic chair sa tabi ng driveway. Wala na ang kanyang mamahaling pashmina. Ang kanyang buhok ay hindi na maayos,
at ang kanyang mga mata ay tuluyan ng nawala ng ningning. Ang matinding hiya, na kinatatakutan niya ng buong buhay niya, ang maging paksa ng tsismis ng mga kapitbahay at mawala ng ari-arian, ay tuluyan ng bumagsak sa kanyang balikat. Lumapit kami ni tatay sa kanya. Nang makita ako ni Doña Teresa, hindi na siya sumigaw. Hindi na niya ako tinawag na palaboy o basura. Sa halip, ang kanyang mga kamay na nanginginig sa matinding kahinaan ay mas lalong humigpit sa pagkakayakap sa isang bagay na hawak niya sa kanyang kandungan. Ang dinapakalaking framed portrait ng kanyang late husband na si Don Fernando. Sabi ni Doña Teresa sa isang boses na basag, humihikbi at puno ng matinding pait. "Sare, masaya ka na ba? Nakuha mo na ang gusto mo. Wala na ang kumpanya, nasa kulungan ang anak ko, at wala na akong bahay na babalikan." Umiyak siya ng malakas, isang iyaking puno ng matinding sakit ng isang inang nakakita sa pagkasira ng sariling pamilya. Sabi niya habang nakatingin sa dinapakalaking litrato ng kanyang asawa. "Bakit ba ako nagkamali ng ganito? Ginawa ko ang lahat para sa pangalang ilustre. Ayokong maranasan ni Dante ang hirap na pinagdaanan namin nung nagsisimula pa lang kami. Pinilit ko siyang maging matagumpay. Pero sa kagustuhan kong protektahan ang aming pangalan, ginawa ko siyang magnanakaw. Ginawa kong kriminal ang sarili kong anak." Iyon ang unang pagkakataon na nakita ko ang tao sa likod ng marami at malamig na maskara ni Doña Teresa. Sa kabila ng kanyang kasakiman at tindi ng pang-aapi sa akin, siya ay isang inang nilalamon ng sarili niyang takot sa paghihirap. Ang kanyang maling pagmamahal sa pera at estatwa ay ang mismong laso na lumason sa utak ng kanyang anak na si Dante. Lumuhod ako ng kaunti sa kanyang tapat, boses na mahinahon at walang anumang panghihiya. Sabi ko sa kanya, "Hindi ang pangalan o ang mansion ang nagbibigay ng halaga sa tao, Doña Teresa. Ang dangal at ang tamang pagpapalaki sa anak ang totoong pamana. Pinili ninyong tapakan ng iba para manatili sa taas, at iyon ang nagpabagsak sa inyo." Hindi na nakapagsalita si Doña Teresa. Yumuko na lang siya at patuloy na umiyak habang nakayakap sa litrato ng kanyang asawa. Lumapit ang court sheriff sa amin ni tatay. Hawak ang huling mga legal documents ng foreclosure auction. Sabi ng sheriff, "Mrs. Santos, pormal na pong natapos ang public bidding para sa mansyon na ito upang bayaran ang mga natitirang utang ng kumpanya at ang pondo ng Charity Foundation." Tumingin si tatay sa sheriff. "Sino ang nanalo sa auction, sheriff?" Kinuha ng sheriff ang sertipikasyon at binasa ang pangalan ng nagmamay-ari na ng buong lupain at mansion. Ang buong ari-arian ay nabili at naitala sa ilalim ng pangalan ng isang pampublikong trust fund, ang Joy Santos Educational and Welfare Trust Fund. Napatingin ako sa malaking gate ng mansyon, kung saan nakadikit ang pulang selyo ng korte. Ang bahay na naging saksi sa aking pagluha. Ang bahay kung saan itinapon ang stroller ng aking anak sa gitna ng bao, ay pormal nang naging pagmamay-ari ng aking anak na si Joy. Nakarating sa aming kaalaman sa pamamagitan ng mga balita sa radyo na si Luz ay nahuli ng mga tauhan ng Bureau of Immigration sa Ninoy Aquino International Airport habang nagtatangkang sumakay ng eroplano patungong Bangkok. Hawak niya ang 2 maleta na puno ng mga alahas at perang nakuhang mula sa natitirang pondo ng kumpanya. Iniwan niya si Dante nang walang kahit 1 sentimos para pambayad sa piyansa. Si Dante naman ay nakalabas ng pansamantala sa pamamagitan ng temporary bail habang naghihintay ng huling hatol ng korte. Wala na siyang kumpanya, wala na siyang kotse, at pinalayas na rin sila sa mansion. Ang mga kaibigan niyang dating kasama sa mga mamahaling bar sa BGC ay hindi na sumasagot sa kanyang mga tawag. Isang hapon, habang muling bumubuhos ang malakas na ulan sa Quezon,
Isang ulan na nagpaalala sa akin sa gabing itinapon nila kami ni Joy sa kalsada. Isang tao ang nakatayo sa labas ng bakod ng bahay kubo ni tatay. Nakaluhod siya sa basang putik. Ang kanyang damit ay lumang polo na puros dumi. Ang kanyang buhok ay gulo-gulo. At ang kanyang mga mata ay pulang-pula sa matinding pag-iyak. Si Dante. Boses niya ay nanginginig habang sumisigaw sa gitna ng buhos ng ulan. Sari! Sari, mag-usap tayo! Parang awa mo na, Sari. Palabasin mo si Joy. Gusto kong makita ang anak ko. Dahan-dahan kong binuksan ang pintuan. Isinuot ko ang aking simpleng shawl sa balikat at humakbang patungo sa beranda ng bahay. Hindi ako nagmadali. Walang galit sa aking dibdib, walang dendam, kundi isang malalim na katahimikan at kalayaan mula sa sakit. Nang makita ko ni Dante, gumatang siya nang nakaluhod sa putik patungo sa hagdanan ng beranda. Sabi ni Dante habang umiiyak ng nanggagala. Itihawak ang 2 kamay sa kanyang dibdib. Sare, patawarin mo ako. Patawarin mo ako sa lahat ng ginawa ko sa inyo ni Joy. Naging bulag ako, Sari. Niloko ako ni Luz. Ginamit niya lang ako para sa pera. Narealize ko na ang lahat. Ikaw lang ang tanging taong totoong nagmahal sa akin ng walang kapalit. Tumingin ako sa kanya mula sa aking pagtatayo sa hagdanan. Ang lalaking ito na dating napakataas ng lipad, ang lalaking nag-utos na itapon ng stroller ng aking anak sa ulan, ay nakaluhod na yon sa harap ng parehong putik na itinapon niya sa akin. Sabi ko sa kanya boses na dimnien at walang anumang tremor ng galit. Tumayo ka dyan, Dante. Huwag mong ibaba ang sarili mo sa putik. Hindi ako tatayo, Sari. Hindi ako natayot hanggat hindi mo ako pinapatawad. Sigaw ni Dante habang ang mga patak ng ulan ay humahalo sa kanyang mga luha. Bumalik ka na sa akin. Magsimula tayo ulit. Gagawin ko ang lahat. Magtatrabaho ako bilang ordinaryong empleyado. Gagawin natin ito para kay Joy. Kailangan ng anak natin ng kumpletong pamilya. Natawa ako ng mahina. Isang tawa na puno ng kalinawan ng isip. Sabi ko sa kanya, para kay Joy? O para sa sarili mo dahil wala ka nang mapuntahan? Nung pinalayas mo kami sa gitna ng bagyo, nasaan ang pag-iisip mo para kay Joy? Nung inihagis ni Luz ang stroller ng anak mo sa kalsada habang tumatawa ka, naisip mo ba ang pamilya? Yumuko si Dante. Pinalo ang sarili niyang dibdib habang umiiyak ng malakas. Dito pumasok ang pinakamalalim niyang katotohanan. Ang katotohanang matagal niyang itinago sa likod ng kanyang kayabangan. Sabi ni Dante habang sumisigaw sa pait. Takot na takot ako, Sari. Buong buhay ko, pinaramdam sa akin ni Mama na wala akong kwenta kapag wala akong pera. Gusto kong patunayan sa kanya na kaya kong patakbuhin ang kumpanya. Kaya naniwala ako kay Luz. Kaya itinapon kita dahil akala ko ay balakid ka sa tagumpay ko. Pero maling-mali ako. Naging halimaw ako dahil sa sarili kong takot. Nakatitig lang ako sa kanya. Naintindihan ko ang kanyang sakit. Naintindihan ko na siya ay biktima rin ng sarili niyang ina at ng sarili niyang kahinaan. Pero ang pag-unawa sa dahilan ng isang tao ay hindi nangangahulugang kailangan mong manatili para maging biktima ng kanyang mga maling desisyon. Lumapit ako ng isang hakbang sa dulo ng hagdanan. Sabi ko sa kanya, sa boses na puno ng danggal at katatagan, pinatawad na kita sa puso ko, Dante. Pinatawad kita hindi dahil nararapat ka sa patawad, kundi dahil ayokong dalhin ang galit sa buhay namin ni Joy. Ayokong lumaki ang anak ko na may bitbit na puot laban sa sarili niyang ama. Nagkaroon ng pag-asa sa mga mata ni Dante. Inangat niya ang kanyang mukha. Ibig sabihin ba niyan, tatanggapin mo na ako ulit? Umiling ako ng dahan-dahan. Sabi ko, ang pagpapatawad ay para sa aking kapayapaan ng isip, Dante. Pero ang pagbabalik sa iyo ay pagpatay sa sarili kong dignidad.
Hindi na ako ang babaeng pwedeng itapon kapag ayaw mo na at kukunin ulit kapag wala ka nang mapuntahan. Paano si Joy? Umiiyak na tanong ni Dante. Kailangan niya ng tatay. Tumingin ako sa pinto kung saan nakadungaw si tatay habang hawak si Joy. Sabi ko kay Dante, kailangan ni Joy ng isang amang may dangal at integridad. At ang dangal na yon ay hindi mo mahahanap sa pamamagitan ng pagmamakaawa sa akin. Haharapin mo ang parusa ng korte sa mga krimeng ginawa mo. At kapag nahanap mo na ang sarili mo, paglabas mo sa kulungan, siya kakapalang magiging karapat-dapat na magpakita sa anak mo bilang isang totoong ama. Tinalikuran ko si Dante. Humakbang ako pabalik sa loob ng bahay. Narinig ko pa ang kanyang huling sigaw sa gitna ng ulan. Sari! Patawarin mo ako, Sari! Sari! Pumasok ako sa loob. Dahan-dahan kong isinara ang pintuan na gawa sa mahogany. Ang tanging tunog na umalingaw-ngaw sa buong bahay ay ang dahan-dahang pag-lock ng sipete sa pinto, isang locking sound na dahan-dahan ngunit duster na tuluyang nagpatakip sa nakaraan at nagbukas sa aming bagong simula. 6 na buwan ang mabilis na lumipas. Narinig ko pa ang kanyang huling sigaw sa gitna ng ulan. Sari! Patawarin mo ako, Sari! Sari! Pumasok ako sa loob. Dahan-dahan kong isinara ang pintuan na gawa sa mahogany. Ang tanging tunog na umalingaw-ngaw sa buong bahay ay ang dahan-dahang pag-lock ng sipete sa pinto. Isang locking sound na dahan-dahan ngunit duster na tuluyang nagpatakip sa nakaraan at nagbukas sa aming bagong simula. 6 na buwan ang mabilis na lumipas. Sa may pintuan ng bakod, nakasabit ang isang malaking arko na gawa sa kahoy. Nakaukit doon ang mga gintong letra. Bahay ng Pag-asa. Center for Women's Legal Support, Shelter, and Livelihood. Ang dating mansion na naging saksi sa kasakiman, panging-ialam at pagtataksil ay pormal nang nagbukas na yung araw bilang isang shelter at training center para sa mga kababaihang naging biktima ng bawhan, pagtataksil at pang-aapi sa pamilya. Dito nakakakuha sila ng libreng payong legal, pansamantalang tirahan at pagsasanay sa pangkabuhayan para makatayo sila sa sarili nilang mga paa. Nakatayo ako sa gitna ng malawak na bakuran, nakasuot ng simpleng dilaw na dress na nagpapakita ng liwanag ng aking bagong buhay. Sa tako ay ang tatay ko na si Mang Ben, nakasuot ng kanyang pormal na barong Tagalog, may bitbit na ngiti ng matinding pagmamalaki habang pinagmamasdan ang mga bisita. Lumapit si Ning sa amin habang may dalang tray ng mga merienda para sa mga panauhin. Nakaayos na ang kanyang buhay. Ang kanyang anak na si Junjun ay patuloy na nagpapagaling sa tulong ng bagong medical foundation na itinatag ng aming center, at si Ning ay naging pormal ng pinuno ng aming livelihood kitchen. Sabi ni Ning habang nakatingin sa akin na may mga matang puno ng pasasalamat. Ma'am Sari, salamat po sa panibagong pagkakataon na ibinigay niyo sa amin ni Junjun. Akala ko po nung araw ay wala na kaming pag-asa. Ngumiti ako at hinawakan ang kanyang kamay. Lahat tayo ay nararapat sa panibagong simula, Ning. Ang mahalaga ay ang natutunan natin sa ating mga maling hakbang. Sa mga bulaklak sa may entrance, nakakabit din ang isang malaking bouquet na ipinadala ngayong umaga. Galing ito kay Attorney Mara. Matapos niyang makuha ang kanyang lehitimong mana mula sa korte, pinili niyang magtayo ng sarili niyang independent corporate firm sa BGC. Sa card na nakakabit sa mga bulaklak, nakasulat ang kanyang maikling mensahe sa Ingles. To Sari, you were never just a pawn. You were the only one who fought with clean hands. Congratulations on your new legacy. Napangiti ako ng mahina. Ang bawat tao na dumaan sa buhay ko, mula kay Dante, Doña Teresa, Luz, hanggang kay Mara,
ay nag-iwan ng aral. Ang iba ay nagdala ng sakit, ang iba ay nagdala ng pagsubok, pero lahat sila ay naging kasangkapan para mahanap ko ang tunay kong lakas bilang isang babae at bilang isang ina. Lumapit ang 4 na taong gulang kong anak na si Joy. Tumatakbo sa gitna ng damuhan habang hawak ang isang makulay na ribbon. Ang kanyang malalaking mata ay kumikislap sa ligaya, at ang kanyang mga tawa ay umaalingaw-ngaw sa buong bakuran. "Mommy, look!" sigaw ni Joy habang itinuturo ang ribbon-cutting ceremony setup. "We are opening our house!" Yumuko ako at niyakap ng mahigpit ang aking anak. Inangat ko siya sa aking mga bisig habang lumalapit si tatay para hawakan ang gupitang ribbon. Tumingin ako sa sulok ng beranda. Laron ang isang bagong-bagong kulay rosas na stroller na binili ni tatay para kay Joy. Nakatayo ito ng matuwid at matatag sa ilalim ng sikat ng araw. Naisip ko ang gabing yon 6 na buwan ang nakakalipas. Ang gabing itinapon ang lumang stroller sa basang kalsada sa gitna ng unos. Nung gabing yon, akala ng mga taong nagtaksil sa akin ay itinapon nila ako sa dilim. Hindi nila alam, ang dilim na yon ang naging lupang nagpatubo sa aking mga pakpak. Inabot ko ang gunting kasama si Joy at si tatay. Sa gitna ng palakpakan ng mga kababaihan, ng mga kapitbahay, at ng mga taong natulungan ng aming center, pinutol namin ang ribbon. Ang vang-vang na mga tawanan at laro ng mga bata ay patuloy na umalingaw-ngaw sa buong bakuran ng bahay ng Pag-asa. Ang bagyo ay tuluyan ng lumipas. Ang araw ay nakatirik na sa itaas. At ako, si Sari Santos, ay nakatayo na ngayon ng may buong danggal, malaya at ready para sa anumang bukas. Sa gitna na lang liwanag ng araw sa bakuran ng bahay ng Pag-asa, ang bawat patak ng ulan noong gabing yon ay naging hamog na nagpaganda sa mga bulaklak. Mga mahal kong tagapakinig, maraming salamat sa pagsama ninyo sa akin sa mahabang paglalakbay na ito ng buhay ni Sari. Habang isinusulat ko ang eksena sa unang kabanata kung saan nakatayo si Sari sa gitna ng unos habang yakap si Joy at nakatingin sa nabasag na stroller sa kalsada, hindi ko mapigilang maiyak. Naalala ko ang napakaraming kababayan nating kababaihan na tahimik na nagtitiis sa dilim para lamang sa kanilang mga anak. Ang kwentong ito ay inspirasyon mula sa mga totoong karanasan ng ating mga tagapakinig, mga kwento ng pagtitiis, pagbangon, at tagumpay. Sa inyong palagay, tama ba ang naging desisyon ni Sari na hindi na muling tanggapin si Dante kahit nakiusap ito ng nakaluhod sa putik? Kung kayo ang nasa sitwasyon niya, mapapatawad niyo ba ang taong sumira sa inyong tiwala? Nasaan man kayo ngayon? Naghuhugas man ng pinggan? Nagmamaneho sa biyahe? Nasa opisina? O nagpapahinga kasama ang inyong pamilya? Sana ay nagbigay ang kwentong ito ng init at lakas sa inyong puso. Mag-iwan po kayo ng komento at ibahagi ang inyong saloobin. I-like at i-share rin po ninyo ang kwentong ito sa inyong mga kaibigan. Manatili po tayong matatag at may tiwala sa may kapal. Hanggang sa muling kwentuhan. Tala ng may akda, Tura de Treen, Ang Bagyo at ang Pagbangon ni Sari. Câu chuyện được viết trên câu chuyện của thính giả Maria, 36 tuổi, đang ở Quezon, gửi về chương trình với thông điệp Walang bagyo na kayang sumira sa isang inang, may dangal at tiwala sa Diyos.